is the Christ. So, muna siya ay conclusion, no? Kanina sa prophecy, continuation mo ganun siya. Makita na to nga ang mga propesya sa Old Testament may tungkol sa Mesiyas na fulfill 100% sa kinabuhi ni Jesus Christ at the appointed time. No, dili ulahi, dili una. Appointed time. Wa gito. Katong Roman government di ko to sulagma. Mao ko to. Plano to sa Ginoo. Munang naman na sa Acts, no? Nga bisan si Kristo no gitugyan sa kamot sa mga dautan para ma-fulfill, para matuman ang plano sa Dios. Ngay mao ang pagtubos niya nato. Kinahanglan gutong mahitabo. Muna sa atong kinabuhi na mga message niya no, na mga dili maayo nga mga panghitabo, moabot ko na. Ug nga na mensahe tong kinabuhi, naibot mensahe nga ihatod sa Dios atong kinabuhi. Muna ayaw mo ka surprise na yung mga problema. Kay si Kristo gani niabot god. Kay kana nagay purpose ang Dios. Alang sa atong kinabuhi tanan, nagay purpose ang Ginoo. So, Jesus is the Christ. Muna lecture 7. Now, what is your perception of Jesus? Mga perception sa imong panguna-una, imong pag-ila, kinsa man si Kristo. Matthew chapter 16, 13 to 14, muna ilang pag-ila. Matud pang, sa uban, una-una sila, John the Baptist. Ang uban, Elijah. Ang uban, Jeremiah. Ang uban, naghuna-una, nga he is one of the prophet. Nga naman, nakakita man sila Jesus Christ ni Hilak. Kabato mo sa 11, John 11:35 ba na? Jesus wept. Youth kami sa una, pamemorize me verse. Amo gud na ako ang batanon pa ko sa una. Una mi mukaon dito. Memory verse. John 11:35 Jesus wept. So nakita nila nga si Kristo ni Hilak. So nakaingon sila nga magwali man tingali si Jeremiah ni. Ang uban, tungod sa mga milagro, dagko kayo mga milagro na buhat ni Jesus Christ, nakaingon sila Elijah. Kunya doon ay panahon nga si Jesus Christ, isog kayong muwali, kabayan sa pulong sa Ginoo. Naghuna-una sila nga si John the Baptist na buhi. So, lahi-lahi ang ilahang perception may tungod kang Jesus Christ. Usa ni siya kasimpleng pangutana. Pero makahuluganon ug importante kayo sa mga Kristiyanon. Unsa man giatong gituohan ni Kristo? Kinsa man siya alang nato. So muna itong diskubriyon mga kaigsunan. Now, what does it mean that Jesus is the Christ? Unsa may buot ipasabot nini? Sa dihang moingon tang Jesus is the Christ. Now, Jesus fulfilled the work of Christ through the cross and resurrection. Now, Jesus, si Ginoong Hesus gitawag siya true king who solved the problem of Satan, and the true priest who solved the problem of sin, and the true prophet who solved the problem of man being separated from God. Iyan ang gibuhat through His cross and His resurrection. Now, makita nato mga kaigsunan, sa dihang moingon Jesus is the Christ, buti pasabot, o sa may mensaya ito makita diha. Nga sa dihang moingon Jesus is the Christ, si Jesus mo ang Kristo, siya ang Mesiyas, atong giproclaim sa atong kinabuhi, nga miabot na ang musulbad sa atong problema sa sala, musulbad sa atong problema sa kinabuhi. Siya ang solusyon. Sa diyang moingon Jesus is the Christ, sa diyang mituot nga siya ang Mesiyas, kita nagsalig nga siya mao'y makasulbad sa tanang problema sa atong kinabuhi. Ang gisgutan ba diri, solusyon sa mga problema. So sa diyang moingon Jesus is the Christ, siya ang total solusyon sa ato ang mga problema sa kinabuhi. So Jesus is the Christ who saves us from all problems in life. Siya may nagluwas na ito, gikan sa tanan, no? Then, si Pedro, ang iyang response sa maong pangutana, matod pa rin, you are the Christ, the Son of the living God. Ang iyang confession, gud nga si Jesus mo ang Kristo. Pinakaunang tao nga mi-confess ani, si Pedro. You are the Christ. Ngunang kita karon nagtuo ta sama sa pagtuo ni Pedro. Kinahanglan kung unsay pagtuo ni Pedro ngadto kan Jesus Christ maupod nga pagtuo nga tutuhan karon. Kinsa man si Kristo sa imong kinabuhi, dapat motuo ka nga siya ang Kristo. O sa diyang mayon ka nga He is the Christ, He is my Christ, siya ang total solution sa imong problema sa sala o sa tanang problema sa imong kinabuhi. Nga siya gid ang makasulbad no sa ato ang problema. Mo nang gitawag ni good news, gospel. Kaya ang Mesiyas mao lang gyud ang makahimo sa pagsulbad, no? The fact that Jesus is the Christ means that Jesus is the Son of God.
Siya gitawag og Mesiyas tungod kay siya anak sa Ginoo. Kini nga son of God dinhi dito sa Laos nagka-problema mi dito. Kay kini mo kung naghisgot kog son of God yung gikumpara na ako ning kita son of God man ta, but we are not God. Tungod kay nahimo tang anak sa Dios through adoption. Karon pag mention ako anak kay sa Laos, wa man day na translation nga adoption dito. Muto akong sige gipakita ang mga bersikulo sa Ephesians chapter 2. Dito naka-realize. Ewan ko, muto akong gianaan to kay sa Laos medyo gamay pa kaayog Christianity dito. Nya doon ay problema sa translation nila sa Bible. So muto nag-discuss mi gamay pag humana mo sa lecture, nag-discuss mi og gamay katong translator. Muto ingon ko nga kinahanglan mo study po mo sa Greek. Kay dito din nasulat yun ang Bible. So son of God, nato ra nang biyaan no. Kini nga kinahanglan mo tuta nga si Kristo anak sa Dios, ang gipasabot niya nga si Kristo mismo Dios. Dios siya 100%. Nga mianhi sa kalibutan o nagpakatao. Kay kinahanglan ang Mesiya, tao siya. Kay ang mission sa Mesaya kinahanglan siyang dihugan para may mong hari, para may mong pare, para may mong propeta, aron makumpleto niya ang trabaho sa pagtubos no sa mga tao. So, diyan mo makita unsa kadako ang trabaho ni Jesus Christ. Usahay atong tan-awon ra ba murag simple lang trabaho ni Jesus Christ. Dili to sayon. Kaya nahimo siyang pare, nahimo siyang hari, nahimo siyang propeta. Tanan, lahi-lahi na, ug daghang mga tao, nahimong hari sa Israel, pero pakya silang tanan. Daghang nahimong pare sa Israel, pero pakya silang tanan. Daghang nahimong propeta sa Israel, pero wa gud nila na kumpleto gyud. Apan kadto ato ma-realize nga ang Dios nag-appoint og mga propeta, pare ug hari sa Israel. Kadto gipakita nato matoy blueprint sa iyahang redemptive work no? Nga iyahang buhaton pinaagi kang Kristo nga mao ang Mesiyas. Now Matthew chapter 1 no 18 to 23. Kini nagpakita no nga si Kristo anak, ang Mesiyas anak sa Dios. Nganong anak sa Dios? He was conceived what? Through the Holy Spirit, born of a virgin. He has no sin. Makita na nato din. Kini siya nga explanation. Then anak siya sa usa ka birhen. Karon wa gyud gianak nga pinagi sa birhen no. Ang akong inahan sa diyang gianak ko niya dili na siya birhen. Kay naman joy kadugtungan sa bana. Pero Jesus Christ wala sila'y kadugtungan no sa bana no gikan ni Jose. Kay si Jesus Christ gilalang man siya. Muna sa diyang gianak Jesus Christ, si Maria nagpabiling birhen. Pero dili forever. Nabe igsoon Jesus Christ. Muna sa diyang nanganak na si Maria, sa iyang igsoon, dili na siya birhen ato nga time. Pero panahon ni Jesus Christ, nagpabilin siyang birhen. Ug muna yung mga butang, angay na itong hinumduman, nga dili na siya ma-replicate, dili na siya mahitabo sa kinabuhi sa tao. O kana nagpaila nga si Kristo Dios. Now, He was declared with power to be the Son, asa naman eh? He was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead sa Romans chapter 1 verse 4. Ang atong gipaila din hiba, ngang Mesiyas anak sa Dios. Buti pasabot, ngang Mesiyas mismo Dios. Nagtuo ba ta ang Mesiyas Dios? Dios gud siya. Sa mga panghitabo sa iyang sistema, sa iyang pagkahimong anak, Dios gud siya. Matuod na siya ay dugo sa tao nga gikan gyud ni Maria, pero para ma-preserve ang divinity ni Jesus Christ, wa siya ay direkta nga dugo gikan ni Jose. Wala siya kadugtungan sa dugo. No, gikan gyud ni Jose. Gikan lang sa dugo ni Maria. So for Jesus to do His work as the Christ, He had to come with unsa man sinless body, had to die without sin for all sinners, and had to be resurrected. All of this is impossible if He is not God. Therefore, the fact that Jesus fulfilled all this means that He is God. Di ba na mabuhat og tao without sin? Di ba? Jesus Christ way sala. Then, nabanhaw siya. Dayong nabuhi siya hangtod sa way katapusan. Si Lazaro, nabanhaw. Di ba nabanhaw ito si Lazaro? Pero asa man Lazaro ron? Nadugta na. Daghang gibuhi, daghang nabanhaw ato nga time ni Jesus Christ. Pero niabot panahon nga matay ra gyapon sila.
So, si Jesus Christ, ang iyang pagkabanhaw, ang nature sa iyang pagkabanhaw lahi. Tungod kay nabanhaw siya, og nabuhi siya hangtod sa way katapusan, og muna'y sumbanan sa pagkabanhaw niya nato sa mamapot ng mga adlaw. Og muna'y ato ang paglaom. Amen? So, kana nagpakita nga si Kristo, Dios. Tungod kay siya nabanhaw, siya way sala, siya gianak sa usa ka birhen nga babae, og kana nagpakita nga siya tinuod nga anak gyud sa Ginoo. Ikapat na punto for Jesus is the Christ, no? This is the covenant and the gospel. Mayuntang Jesus is the Christ, buti pasabot niya na covenant, kasabutan. Now, sa akong gikaingon kini ang whole Bible, Genesis to Revelation, kana naka-focus gud sa kinabuhi ni Jesus. Kabantay mo sa Old and New Testament survey, pinaka-central message sa Bible from Genesis may tungod gud sa Mesiyas. Abot ko na sa Revelation. Walay Bible nga wa mag-mention may tungod sa Mesiyas. Tanan nagkuan gyud. So ang Old Testament mga kigsunan dinhi nagpadayag no sa Mesiyas nga muabot. Unang nagtagna ang mga propeta, bisan si Moses, nagtagna sila may tungod sa pag-abot sa Mesiyas. Then ang New Testament records ni siya sa pag-abot, no? Nga miabot na, miabot na ang Mesiyas. Records niya sa pagkatao sa Mesiyas o records po niya sa mga panagna nga siya mubalik pag-usab. Og muni saad nga wa pa nahitabo. Tanan nga mga saad ug mga propesiya may tungod sa Mesiya na fulfill na sa kinabuhi ni Jesus Christ sa dihang natao siya. Og pininalang gyud mo'y mahitabo ang iyang ikaduhang pagbalik. Muna ito ang ginalauman. Ug munang naataron nganong kinahanglan mo evangelize tungod kay nagtuota nga si Kristo mo balik. Nya naman tay mandate, naman tay commission. We are commissioned, we are tasked to testify the gospel. Then yan nga time Jesus Christ mo balik. Ug muna ato ang gilauman. Ug ang whole Bible diha nakasentro. Mutuo ba ta na? Halos tanan nakasentro diha sa Mesiyas ug sa iyang pagbalik. Munang kita karon sa atong kinabuhi diha ta mag-focus mga kaigsunan. May tungod sa umabot ni Jesus Christ busa atong paspasan ang pagpalapnag sa ebanghelyo. Ug muni purpose nganong natay mga gatherings, mga conference nga ingon nini. Gospel, nganong gitawag og gospel ning Jesus is the Christ? Tungod kay na ato makita dinhi no? The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son. Ug kana mao si Ginoong Hesus. Gitawag siya Jesus tungod kay siya magluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Mo nang gitawag na siya good news. Tungod kay buti pasabot ang message sa gospel regarding his son. Abi niyo mga kaigsunan, sa mga milagro nga nabuhat ni Jesus Christ, dili tanan nga nakasinatig miracles na luwas. Pa mo kanaron? Example niya na katong leprosy, katong napulo, usaray na luwas. Ang siyam, yung Jesus Christ, asa naman ang siyam? Wala. Usaray na luwas. Kato sila, parihas nga nakasinatig miracles. Munang, abi nimo, munang si Satanas, ang iyang atakihon is gospel. Nga naman, ang gospel, di kay ayuhon lang ka, luwason pag kahangtod sa way katapusan. Munang giatake gyud ni Lucifer ang gospel. Munang atong barugan ug atong kuptan pag-ayo no ang mensahe sa ebanghelyo. Acts chapter 5 verse 42, day after day in the temple courts and from house to house they never stop teaching and proclaiming the good news. Now unsa man nga good news? Mao ra ni Jesus is the Christ. Pakasimple ra di usay libog-libogon pa nato. What is gospel? The central message of the gospel nga gi-preach sa mga apostles sa una, the good news is that Jesus is the Christ. Good news guna nila nga naman, dugay panahon nagpaabot sila sa Kristo, sa Mesiyas. Apan sa dihang miabot na si Kristo, no? Nga ginganlag Hesus. Dito na bati nila ang dakong kalipay tungod kay miabot naman ang Mesiyas. Munang gitawag to og epanghelyon or gospel sa atong kapanahonan karon. Ang mensahe may tungod sa pagkat tinubos nato pinagi sa trabaho sa bugtong anak sa Dios nga sa Ginoong Kristo. The gospel can only be received as revelation.
Buti pasabot, dili gini siya buhat sa tao. Kaya revelation, ang initiative sa Dios diri nato mo nang gitawag grace. Gihatag ni ingon nga libreng gasa. So the gospel can only be received as a revelation. Matthew chapter 16, 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but my Father in heaven." Tanawa, sa diyang mi-confess si Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Unsay tubag ni Jesus Christ? Bulahan, yung ka Pedro. It was not revealed to you by man, but my Father in heaven. So kadto di ay mga kigsunan, ang Holy Spirit nagatrabaho sa huna-huna sa kasing-kasing ni Pedro. Munang diyan nato ma-realize, sa diyang mag-evangelize ta, kinanglan tag prayer, kinanglan tag empowerment sa Holy Spirit, sa diyang mag-deliver ta sa gospel nga nuan. Bisa kung saan nato gwali, duk-duk ng tao, kamo kung di mo mo to, impierno gud mo. Di gud na sila mahadlok ana. Ano man? Kinahanglan ko tag prayer para ang Holy Spirit magapanglihok sa iyahang kasing-kasing. Kaya ang trabaho sa nga naman, si Lucifer iyaman itong tap-tapan. Una-una. So, ang trabaho sa Holy Spirit, tangtangon niya itong tap-tap, dayong maminaw na nimo. Buti pasabot sa pagsangya sa Ebanghelyo, kinahanglan dyan. Kinahanglan masabtan nato ng revelation. Ato na bang nakuha na? By means of revelation. Buti pasabot dili ta magsalig sa itong kaugalingon knowledge. Bisag unsa pa nato ka-powerful nga preacher, kung wala ang Holy Spirit, tigid. Wa gid kawang gid ang tanan. Kinahanglan ta empowerment. Kinahanglan musalig gud ta sa Dios. Ngano man, sama ni Pedro nadawat niya to by revelation from the Father. So, mo gud na, no? Spiritual kuan gini siya warfare ni ato ang gisalmutan, mga kigsunan. Then Matthew chapter 11:27, all things have been committed to me by my Father. Tanawa ni, no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son. Mangutana ko, kinsay nakaila sa amahan o sa anak? No one. Ang anak lang gud mo nakabalo sa amahan. Ug ang amahan lang gud mo nakabalo sa anak. So, doon na ba'y tao nga nakabalo sa amahan? Nakabalo sa Dios? Ang gingon ni Jesus Christ, no one. So, mato pa rin no one. Unless, mato pa rin and those to whom? O kadtong mga tao to whom the Son chooses to reveal Him. Grabe, diyan mo masabtan ang kaluwasan, mga kigsunan, gigamit na gutas sa Ginoo. Di gunato niyang kunon. Igurat ang instrumento nga mo padayag, mo sangyaw ning maong ebanghelyo. Pero ang pagluwas sa tao trabaho sa Ginoo. Mo nang gitawag ni siya grasya. Dili paningkamot, dili ato ang endeavor apan trabaho sa Dios. Romans chapter 16:26, but now revealed and made known through the prophetic writings. Yung prophetic writings, Bible. Gipadayag, buti pasabot ang Bible, revelation na siya sa Ginoo. Unsay naa diha, munay kabubuton sa Dios. Doon na bitan ng utanan ako, Pastor, ganahan ko masayod sa kabubuton sa Dios. Yung ko ganahan ka masayod, basahang Bible sa tanang higayon. Isa ingon ra ana? Yes. Naadiha ang tanan, ganahan ka kaya imong ko nga, di man ko kabaloon sa imong kuan. Pinagi sa makinasing-kasing nimo pagbasa sa Bible, masabtan nimo ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Bible, muna siya revelation, no, gikan sa Ginoo. Prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey Him. Galatians 1:12, I did not receive it, matupan ni Paul, from any man, nor was I taught it, rather, I receive it by revelation from Christ Himself. Wala ni niya maangkon pinagi sa mga theologian. Pero wala pasabot nga, di natakinang mo study, di natakinang mo ating mga gatherings, mga seminar. Ang point ni Apostol Pablo, yes, kita'y nagtuon, kita'y ni-study, pero wala na magpasabot na angkon nato ni maong knowledge, pinagis tong paningkamot. It was God who revealed to us through His Word mo ng diha sa mga seminary, Bible school, unsa may atong min nga textbook? Bible. Tungod kay nagtuta nga ang Bible, muna siya revelation nga gikan sa Ginoo. Galatians 3:23, for this faith come, tanawa, we were held prisoners by the law, locked up until faith should be revealed. Sa una, mato pa rin lock up, na priso ta, na itong mga traditions,
mga ritual, no, diha sa usa ka religion. Apan sa pag-abot sa pagtuo, mga kaigsunan, napadayag ang tanan. Muna ang tao nga naipagtuo sa Ginoo, maangko niya ang knowledge, ang wisdom may tungod sa Dios. Kung kita mutuog musalig kang Jesus Christ, siya maang dalan, kamaturan, may kang kamaturan. Sa diyang mituog ka ni Jesus Christ, na angko nimo ang kamaturan nga gikan sa Dios. O si Kristo gitawag knowledge and wisdom and the power of God. Tanang kaalam, ana kang Kristo. Therefore, kung kinasing-kasing nagtuo ka kang Jesus Christ, regardless kung sa mga religion nato, kung kita nagtuo gyud kang Jesus Christ, atong naangkon ang kaalam may tungod sa Dios, pinagi kang Kristo. Kay siya man, no, ang kaalam. Mato pa Jesus Christ, kung nakailam mo nako, nakakita mo nako, kakita pun mo sa amahan. Pero usahay mo giklim na sa tong igsuon sa Davao. So, Jesus Christ lang. Kuya, murag nangignit akong panit ato bitaw. Kay nahimot ang anak sa Dios, no, by sa diyang mituo ta, no, kang Jesus Christ. Ephesians chapter 1:17, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you, tanawa, the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Kinsa man, Holy Spirit, mo ni maghatag nato wisdom and revelation. So kinahanglan ta sa empowerment gid sa Holy Spirit. Bisan asa ta mo ato pangayo kanunay ang presensya sa Holy Spirit. Mo ni mag-guide. Ang Holy Spirit is our wisdom. Nganuhan, ang Holy Spirit mo ni magtudlo nato sa tanang kamaturan. Mo ni magtudlo nato, may tungod magtapang nato sa pag-ila-ila pag-ayo may tungod kang Ginoong Hesukristo. So dili ta magsalig sa tong knowledge, apan kinahanglan mo salig ta sa wisdom, sa revelation sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Ang Holy Spirit iya makandalon gyud sa pulong sa Ginoo. Pahinumduman gyud kaniya pirmi. No, mahitabo gud nas tong kinabuhi. Ang Holy Spirit iyang ipadayag nato mga pulong manggid sa Ginoo tanan sa Biblia. Munang sa atong kinabuhi importante kayo ang pagbasa gyud, no, sa Biblia. Okay, so